Dinala tayo ng ating mga paa sa paglalakad-lakad sa city center ng sikat na Porta Negra o Blackgate. Medyo may maintenance o restoration work na ginagawa sa kanya ngayon kaya may wrapping ang ilang parts pero imposing pa rin ang structures niya. Ang Porta Negra ay binuo ng mga Romano noong 170 AD gamit ang malalaking gray sandstone blocks na walang semento. Kinapitan ng sila ng iron clamps. Kaya naman, certified UNESCO World Heritage Site ito dahil isa ito sa pinaka-well-preserved na Roman city gate sa buong mundo. Mula sa Roman gates, naglalakad-lakad tayo sa mga lumang eskinita at cobblestone streets looking down toward the historic arcs. Ang ganda ng transition ng scenery and eventually dinala tayo ng daan sa harap ng naglalakihang tore ng High Cathedral of Trier o kilala bilang Trier Dome. Kitang-kita rito ang pinaghalong Roman, Romanesque at Gothic architecture dahil sa dami ng beses na itinayo at pinalawak ang simbahang ito sa nakakalipas na libong taon. Now let's step inside. Pagpasok mo pa lang sa loob, mapapatingin ka talaga sa taas dahil sa sobrang taas at detalyado ng Gothic vaulted ceilings at dambana. Sobrang tahimik at peaceful ng atmosphere. Ang Trier Dome ay ang pinakamatandang katedral sa buong Germany. Based sa kasaysayan, it was commissioned by Emperor Constantine the Great noong early 4th century. So imagine nakatayo ka sa isang structure na may higit 1,700 taon ng kasaysayan. Sa gilid naman makikita ang nakakamanghang stained glass windows na nagbibigay ng makukulay na liwanag sa loob kapag tinamaan ng sikat ng araw. Konektado rin ang katedral na ito sa Church of Our Lady o Liebfrauenkirche na isa rin sa pinakaunang purong Gothic churches sa Germany. Bawat sulok may kwento ng sining at pananampalataya mula sa Middle Ages. Kahit na stopover lang ito papuntang Luxembourg, sobrang worth it mapuntahan ng Trier. Napakaraming Roman at medieval history na siksik sa isang lungsod. Well, that's it for today's vlog. A simple like is appreciated. Gracias!